Buhay na buhay ulit ang Meralco matapos nilang lamunin ang TNT 101 to 90 para itabla ang serye sa 2-all. Pero aminin natin mga idol, hindi lang panalo ang pinag-uusapan ng mga PBA fans ngayon dahil ang pinakaabangan talaga ng lahat ang pagbabalik ng nag-iisang Chris McCullough sa PBA. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya naka San Miguel jersey. Suot na niya ngayon ang kulay ng TNT tropang 5G. At honestly mga idol, maraming fans ang na-excite dito dahil alam natin kung gaano kadelikado si Chris McCullough noong kasagsagan niya sa SMB. Pero bago yan, subscribe muna kayo mga idol para updated kayo sa mga bagong uploads. Ano, tara? Noong 2019, para talaga siyang halimaw sa court. Explosive, mabilis, kayang umatake sa loob at kayang tumira sa labas. At minsan parang hindi mapigilan kapag umiinit. Kaya marami agad ang nag-expect na baka pagpasok pa lang niya sa TNT automatic dominant agad. Pero sa nangyari kagabi, halatang may kalawang pa. Oo, nagtapos siya ng may 24 points at 9 rebounds. Pero kitang-kita na nangangapa pa siya sa sistema ng TNT. Isipin nyo, 7 of 22 lang siya sa field goal at mas matindi pa doon, 0 out of 5 naman sa 3-point line. At ayon mismo kay McCullough, 13 days daw siyang hindi nakahawak ng bola bago ang laro. Kaya siguro medyo understandable pa kung bakit hindi pa natin nakita yung full SMB version niya. Pero kahit ganun, may mga moments pa rin na pinakita niyang kaya niyang buhayin ang TNT anumang oras. Lalo na noong second half kung saan umiscore siya ng 17 points para subukang buhayin ang comeback ng tropang 5G. Pero habang nangangapa pa si McCullough, ibang usapan naman sa side ng Meralco dahil mukhang jackpot agad sila sa bagong import nilang si Patrick Gardner. Tahimik pero sobrang effective, hindi flashy, hindi masyadong pilit pero ang laki agad ng impact niya sa loob. Nagtapos siya ng may solid double-double performance, 20 points at 13 rebounds bago siya ma-foul out sa fourth quarter. At dito mo talaga makikita yung pinakamalaking diferensya ng dalawang team ngayon. Sa Meralco, parang smooth agad ang chemistry nila kay Gardner. Ang daling gumalaw ng bola, ang ayos ng spacing at hindi pilit ang kanilang opensa. Samantalang sa TNT, ramdam mo na medyo naghahanap pa sila ng tamang timpla kay McCullough. Madalas isolation plays pa rin habang nag-a-adjust pa sila sa isa't isa. At syempre, hindi magiging kumpleto ang kwento ng Game 4 kung hindi natin pag-uusapan si CJ Cancino. Grabe itong batang to. Habang pilit humahabol ang TNT sa dulo, si Cancino naman ang sumira sa momentum nila. Isang napakalaking 4-point shot ang ibinaon niya under 1 minute remaining para tuluyang pataubin ang pag-asa ng TNT. At doon na halos nawalan ng hangin ang tropang Giga. Kaya ngayon, sobrang init na ulit ang serye. Tabla na sa 2-all. At parehong may bagong import na sinusubukang buhayin ang kanilang pangarap para sa finals. Pero ito ang nakakatakot na sinabi mismo ni McCullough pagkatapos ng laro. Once I get going, it will be scary. At honestly mga idol, kapag bumalik yung dating version ni McCullough, posibleng ibang TNT na ang makita natin sa Game 5. Pero syempre, hindi rin basta-basta bibitaw ang Meralco. Lalo na't mukhang sok na sok agad si Patrick Gardner sa sistema nila. Kaya ang tanong ngayon, makakabawi ba ang TNT sa Game 5? O tuluyan ng kukunin ng Meralco ang momentum ng serye? Comment down below mga idol kung sino ang tingin nyong magdodomina sa susunod na laban. At huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa EDSHOOP TV para updated kayo sa mga bagong PBA recaps, chismis at analysis.